You made me sleep with you? Nilagyan mo siguro ng gamot ang inumin ko para makaisa ka sa akin, ano? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang unang kabanata. Nang manganak siya, wala siyang ibang pinagpilian kundi ang gamitin ang blankong cash card ng kanyang dating asawa. Halos napatalon sa kinauupuan naman ng bilyonaryong dati niyang asawa para magmadaling tumungo sa hospital nang may matanggap siya na mensaheng naglalaman ng Important notice. You have transferred 3 million pesos to Children's Hospital Medical Center, Quezon City Emergency from your checking account that ends with 378. Left with 7.5 million pesos on October 27, 2022, 11:30 a.m. Siyam na buwan ang nakaraan. Halos sabuli ni Sansa ang kanyang hininga habang siya ay naipit sa mga bisig ni Tyrone. Halos magdugo na nga rin ang kanyang mga labi sa sobrang pusok at kapangasan ng bawat halik na ibinibigay ng kanyang asawa. Hon, you're drunk. Magpahinga ka na lang. Gabi na rin naman. Paimpit na wika ni Sansa habang napapapikit na sa magkahalong sakit at sarap na nararamdaman sa bawat haplos ng asawa. Saglit na tumayo si Tyrone mula sa kanya. Asawa mo ako. Sa akin ka lang, hindi ba? So I can do whatever the hell I want. Wala ka na magagawa pa. Sagot naman ni Tyrone at saka ipinagpatuloy ang pagiging agresibo kay Sansa. Halos mapapikit na si Sansa nang maramdaman niya ang ibabang bahagi ng katawan ni Tyrone na kumikiskis sa kanyang pagkababae. Para bang maluluha na rin siya nang maramdaman ng sakit noon. Hindi naman niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari ngayong gabi. Bagaman 2 taon na silang nagsasama ni Tyrone, ito ang kauna-unahang beses na mayroong mangyayari sa kanilang dalawa. Hindi lubos malaman ni Sansa kung ano ang kanyang mararamdaman dahil lang upa sa alak ang asawa. Amoy na amoy niya ang alak na hininga nito at sigurado siyang wala ito sa wisyo. Habang nagtanim ng mga halik sa liig ni Sansa, ay bumubulong si Tyrone sa tenga nito. I love you. I want to be inside of you. I want to feel your warmth. Pagkatapos ibulong ni Tyrone ang mga iyon, ay nagpatuloy na ito sa pagtatanim ng mga halik sa bawat parte ng katawan ni Sansa. Nang marinig ang bulong ng asawa, ay tila ba nag-ibang pakiramdam ni Sansa. Kung kanina ay namamayani ang takot at kaba sa kanyang sistema, ngayon ay para bang wala na siyang pakialam at nais na lamang damhin ang katawan ni Tyrone na nakapaibabaw sa kanya. Pumwesto na si Tyrone habang hinihimas ang makinis na hita at binti ni Sansa. Bumuelo na ito at pagkatapos ay itinapat na nito ang sarili sa asawa at dahang-dahang bumaon sa pagkababae nito. Halos mapapikit si Sansa sa sakit na nararamdaman. Pero hindi naglaon nang nagsimula na nilang igalaw ang kanilang mga bewang at halos mapasigaw na si Sansa sa sobrang sarap. Gayon din naman si Tyrone na lalong naiengganyo sa paggalaw sa tuwing naririnig ang mga halinghing ni Sansa. Hindi maipaliwanag ni Sansa ang ligayang nararamdaman niya ngayong gabi habang ramdam na ramdam ang init ng katawan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng 2 taon, meron nang nangyari sa kanilang dalawa at para bang kay tagal niya rin itong hinintay. Malinaw pa sa alaala ni Sansa kung paano siya pinilit ni Doña Divina na pakasalan si Tyrone na apo nito. Dating dog whisperer si Sansa at isa si Doña Divina sa mga naging kliyente nito. Inirekomenda kasi si Sansa ng isa sa mga amiga ni Doña Divina dahil subok na siya nito. Magaling kasi si Sansa sa kanyang trabaho at talagang napapaamo at nakokontrol niya ang mga alagang aso ni Doña Divina. Labis pa nga ang pag-aalala ni Doña Divina noon na baka wala nang makapagpaamo pa sa kanyang mga aso
Dahil sa tuwing ilalakad niya ang mga ito sa kanilang subdivision, ay kalimitan kung muntika ng makapangagat ang kanyang mga aso. Mabuti na lamang at dumating si Sansa at nagawa nga niyang paamuhin ang mga aso ng Donya. Doon na nga rin nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang si Sansa nang sabihan siya ng Donya na magpakasal sa kanyang apo na si Tyrone. Ayaw ni Doña Divina sa lahat ng mga nagiging girlfriend ni Tyrone, kaya naman galit na galit si Tyrone dahil meron siyang kasintahan noon. Subalit wala na siyang nagawa dahil hindi niya makukuha ang mga pamana ni Doña Divina kung hindi niya pakakasalan si Sansa. Nang matapos si Sansa at Tyrone ay agad ring nakatulog si Tyrone dahil sa sobrang pagod at kalasingan. Ibinalot ni Sansa ang kanyang sarili sa kumot at tahimik na pinagmasdan ng kanyang asawa. Hinaplos ni Sansa ang pisngi ng asawa at marahang hinalikan ito sa noo. Magwiwika sana siya ng I love you sa asawa, subalit agad siyang natigilan nang marinig ang pag-ungol nito at pagtawag sa isang pangalan. Alice. Pagtawag ni Tyrone habang tila nananaginip. Halos nanlamig naman si Sansa at tila nanginginig nang marinig iyon. Agad siyang napatalikod at humigpik ang pagkakahawak niya sa kumot na nakabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na habang merong nangyayari sa kanila ay si Alice pa lang nasa isip ni Tyrone. Si Alice ang ex nito, ang stepsister ni Sansa. Kanina lamang ay merong naganap na party sa pamilya ng mga Madrigal. Imbitado ang pamilya ni Tyrone dahil magkadikit ang pamilya ng mga ito. 4 na taon kasing namalagi sa abroad si Alice para sa kanyang doctorate degree. Kaya naman nawala na rin ang choice si Tyrone kundi pakasalan si Sansa alinsunod sa mga utos ng kanyang lola. At dahil imbitado si Tyrone, wala siyang choice kundi ang isama na rin ang kanyang asawa. At doon na nga muling nagkita si Sansa at Alice pagkatapos ng napakahabang panahon. Tandang-tanda ni Sansa kung paano siya pinakitunguhan ni Alice kanina at sinabihan ng kung ano-anong mga panunuyat pang-aasar ng mga salita. Ako naman kasi talagang mahal ni Tyrone. Second option ka lang. And now that I'm back, obviously, kayang-kaya kanyang iwan. Pinakasalan ka lang naman niya dahil kay Doña Divina. Ako ang tunay at legal na asawa. 2 taon na kaming kasal ni Tyrone. Kaya wala kang karapatan para pagsabihan at pagsalitaan ako ng ganyan. Ex ka lang niya at matagal na kayong wala. Sagot ni Sansa na ikinatawa ng sobra ni Alice. Asawa ka lang sa papel. Pero I guarantee you, sa tuwing merong mangyayari sa inyo, ako ang nasa isip niya. Ako ang hinihiling niya na sana'y kasiping niya sa kama. Baka nga para usan ka lang, dahil ako talagang mahal niya. Sabi pa ni Alice sabay ngiti na tila ba nang aasar kay Sansa. Ngayon ay napagtanto ni Sansa na tama nga si Alice. Pagkatapos may mangyari sa kanila, ay pangalan ni Alice ang tinatawag ni Tyrone. At mukhang hanggang ngayon ay si Alice pa rin ang laman ng puso nito. Halos hindi makatulog si Sansa buong gabi dahil sa mga bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Kinaumagahan ay nagising si Tyrone nang maramdaman ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bigla siyang napabalikwas nang makita niya si Sansa na tahimik lamang na nakaupo sa gilid ng kama. Napasapo ni Tyrone ang kanyang noo noong mapagtanto niya ang nangyari sa kanila ni Sansa kagabi. Subalit tahimik lamang si Sansa sa isang gilid at patay mali siya na tila ba walang naganap. Tahimik lang itong nagbabasa ng libro. Kumunot ang noo ni Tyrone nang makita ang inaasta ni Sansa. Kaya naman nagmamadali siyang tumayo at lumapit dito. Kinuha ang librong binabasa ni Sansa sabay tapon dito. Bigla namang napabalikwas sa takot si Sansa. Hinawakan ni Tyrone si Sansa sa leeg, dahilan upang masakal ito. You made me sleep with you? Dalagyan mo siguro ng gamot ang inumin ko para makaisa ka sa akin, ano?
Anong klaseng babae ka? Are you that desperate na matikman kita? Halos hindi na makahinga si Sansa dahil may kalaitan at balingkinitan ng katawan ni Sansa. Ganoon na lamang kadali kay Tyrone ang halos balibagin ng dalaga. Itinulak niya ito sa may pader at doon mariing hinawakan sa magkabilang braso. Matagal mo na kaming binibilog. Maski ang lola ko binilog mong utak para pakasalan kita. Bakit? Sa tingin mo ngayong kasal na tayo, ikaw na ang mahal ko? You're wrong. Dahil kahit kailan, hindi mo mapapantayan si Alice. You will never be her. Kung ikukumpara ka sa kanya, walang-wala ka maibubuka. Because you're such a bitch. Halos mapaluhan na si Sansa habang narinig ang mga masasakit na salitang binibitawan sa kanya ni Tyrone. Hindi niya lubos inakala na meron pa palang mas isasakit ang mga sinabi ni Tyrone sa kanya. Na kayang-kaya pala siyang saktan ng lubusan ng sarili niyang asawa. Sasagot sana si Sansa at sasabihin hindi na niya kaya ang mga ginagawa ni Tyrone at sobra na siyang nasasaktan. Subalit hindi pa rin nakapagsalita si Sansa ay nagpatuloy na si Tyrone. You won the first round, yes. Pero ngayon wala na si Lola. Wala ka na magagawa pa. Nakuha ko naman ang gusto ko. Nasa akin ang mana. Kaya wala nang dahilan pa para manatili ka sa buhay ko. Pwedeng-pwede ko nang pakasalan si Alice ngayon. Matapang na wika ni Tyrone habang nakatingin ng diretso kay Sansa na para bang takot na takot ngayon. Binitawan na ni Tyrone si Sansa at halos mapangisi siya dahil tila ba nagwagi siya. Napalunok si Sansa at makalipas ang ilang saglit ay nagsalita na rin. O pwede na tayong mag-divorce. Kung yan ang gusto mo, pwede na natin gawin yan. Bigla namang nagulat at natameme si Tyrone nang marinig ang sinabi ni Sansa. Para bang ang lakas-lakas ng loob nito dahil sa kanyang dual citizenship. American citizen ang nanay ni Sansa, kaya naman maaari siyang makakuha ng basbas at maaari siyang makipag-divorce kay Tyrone. Nagulat si Tyrone dahil buong akala niya ay pera at kayamanan lamang ang habol ni Sansa, kaya hindi ito umayaw sa kanilang kasal. Subalit ngayon ay parang siya na mismo ang militing-militi na maputol ang kanilang ugnayan at mapawalang bisa ang kanilang kasal. Nagsimula nang maglakad si Sansa at pumunta sa kanyang closet. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagsimula na siyang magligpit ng gamit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na maging matapang. Para bang hindi alam ni Tyrone ang kanyang gagawin. Bigla tuloy siyang nagdalawang isip kung ito na ba talaga ang kanyang gusto. Sa isang iglap kasi ay biglang nag-iba si Sansa. Sa loob ng 2 taon ay halos naging sunod-sunuran at alipin si Sansa sa kanya. Ngunit ngayon ay matapang na ito agad at parang ibang babae na ang kanyang nasa harapan. Sinundan ni Tyrone si Sansa sa loob ng walk-in closet at mapanuya itong dinuro. Ikaw, divorce? How will you even afford it? Mukhang hindi mo naman kaya. Patay ng nanay mo, hindi ba? Sa papel ka lang naman dual citizen. It's not like you can go to the US right now. Bakit? Saan ka kukuha ng pera? Hindi ba sa akin din naman? Hindi sumagot si Sansa at nagpatuloy sa pag-ayos. Napangiti si Tyrone. Sige, kung matapang ka, edi umalis ka. Tingnan lang natin kung saan ka pupulutin. Pailing-iling na sabi ni Tyrone at saka lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Sansa na wala pa ring emosyon. Lingid sa kaalaman ni Tyrone ay mayaman ang napangasawang Pinoy ng nanay ni Sansa noon sa Amerika. Kaya naman bigla na lamang lumakas ang loob ni Sansa. Dahil alam niya hindi siya mauuwi sa kangkungan kapag nagkataon. Umalis na nga si Sansa sa mansyon at wala siyang iniwan ni isang bakas ng kanyang mga gamit at alaala roon. Halos manibago pa nga si Tyrone dahil hanggang ngayon
ay hindi siya makapaniwala na bigla na lamang naging ganoon si Sansa. Ilang linggo na mula nang mawala ito at wala siya ni isang balita na natanggap dito. Makalipas ang 3 linggo ay merong natanggap na papel si Tyrone galing sa kanyang legal advisor. Kunot noon niyang tiningnan yon. Ano to? Tanong ni Tyrone sa kanyang abogado. Nagkibit balikat ang kanyang abogado at iniwan na siya upang bigyan ng privacy. Binuksan ni Tyrone ang folder at laking gulat niya nang mabasa ang papel na nakaipit dito. Divorce papers ito mula kay Sansa at nakasaad din doon na wala ni isang kusing na makukuha si Sansa sa mga kayamanan ni Tyrone. Labis na nagulat si Tyrone nang mapagtanto niya na wala nga talagang pakialam si Sansa sa kanyang kayamanan at tuwid na nga ang desisyon nito na makapagdiborsyo sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayong mag-divorce sina Sansa at Tyrone? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. You want me to sign these? Wala ka talagang intensyon na makuha kahit isa sa mga property o kahit kaunti lamang sa pera ko? We didn't sign a prenup, so you're entitled to any of those. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalawang kabanata. Halos hindi makapaniwala si Tyrone habang isa-isa niyang binabasa ang mga nakasaad sa papeles. Para bang hindi niya lubusang matanggap. Partikular na ang pagkataas-taas niyang pride na magagawa siyang ganitohin ni Sansa. Kunot noong tinawag ni Tyrone ang kanyang abogado pabalik sa loob ng kanyang opisina. Halos malukot na rin ang papel sa higpit ng kanyang pagkakahawak dito. Bakit, Sir Tyrone? Magalang na tanong ng kanyang abogado. Bahagyang iniangat ni Tyrone ang papeles na kanyang hawak. Who gave you this? Miss Sansa's attorney, sir. They specifically requested na iabot ko na sa iyo at nang mapirmahan mo na agad. But if you want, pwede naman nating i-discuss ang mga nakalagay dyan sa papeles before signing it up. Divorce papers pa naman yan, if I'm not mistaken. Sagot ng abogado. Napatikim si Tyrone at umupo ng diretsyo. I want to sign the papers. In front of her. Nagtataka man ay sumagot ang kanyang abogado. Well, tamang-tama, nandyan lang naman sila sa lobby dahil hinihintay nga nilang papel. Perhaps pwede pa nating mapag-usapan ang provisions ng papeles? Oh, we really should talk about it. Mapanghamong sagot ni Tyrone. Inayos niya ang papeles at agad na tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Naglakad na siya papalabas ng kanyang opisina at agad na pinindot ang elevator. Militing-militi ito sa pagkilos na akala mo ay sasabak sa isang gera. Kahit si Sansa lang naman ang kanyang haharapin. Nang makababa sa lobby ng elevator, ay nagmamadaling lumabas si Tyrone mula rito. Nakasunod naman sa kanya ang abogado niya at agad rin nilang namataan si Sansa at ang abogado nito na prenteng nakaupo sa lobby habang naghihintay sa divorce papers. You want me to sign this? Tanong ni Tyrone habang iwinagayway kay Sansa ang hawak niyang papel. Tiningnan lamang ni Sansa si Tyrone at hindi na ito nag-abalang tumayo at sumagot pa. Napangisi si Tyrone at umupo sa harap ni Sansa. Binuklat niyang muli ang folder at kinuha ang mga papeles. Isa-isa niya iyong pinirmahan. Subalit habang pumipirma, ay halos hindi pa rin siya mapakali. Matapang man kung harapin si Sansa,
ay meron pa ring bumabagabag sa isipan nito. At iyon ay kung bakit tila napakabilis ng naging desisyon ni Sansa at parang baliwala lamang sa kanya ang lahat at handang-handa na itong tuldukan ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Nang matapos permahan ni Tyrone ang mga papeles, ay tumingin muna siya saglit sa kanyang abogado. Tumango ang kanyang abogado at kinuha ang mga papeles upang saglit na i-review iyan. Wala ka talagang intensyon na makuha kahit isa sa mga property o kahit kaunti lamang sa pera ko? We didn't sign a prenup, so you're entitled to any of those. Hindi makapaniwalang wika ni Tyrone. Ngumiti lang si Sansa. Wala naman talaga akong intensyon sa'yo, simulat sa pool. Inabot na ng abogado ni Tyrone sa abogado ni Sansa ang mga papeles. Sinipat muna ito ng abogado ni Sansa bago siya tanguan ito. Tumayo na si Sansa at matamis na ngumiting muli kay Tyrone. I wish you nothing but the best with your life. Makahulog ang sabi nito, sabay alis na. Hindi na rin niya muling hinarap pa si Tyrone kahit tinawag nito ang kanyang pangalan. Dire-diretsong lumabas si Sansa ng building at sa kanyang pagtapak sa labas nito ay saktong sumalubong sa kanya ang nanay ni Tyrone na si Madam Grace, na kailanman ay hindi rin siya nagustuhan dahil tulad ng kanyang anak, malakas din ang kutob nito at pagbibintang na inuuto at ginagatasan lamang ni Sansa ng pera si Doña Divina. Mapanuyo pang hinarap ni Madam Grace si Sansa. Why do you look so defeated, darling? Bakit? Nag-attempt ba si Tyrone na hiwalayan ka? Well, that is long overdue. He deserves to be happy, lalo na ngayon. Kaya magiging mabuti talaga para sa lahat sa oras na makawala siya from you. Napangiti si Sansa. Ako, Ma'am Grace? Hindi ako kawawa. Sigurado ako na hindi ako ang kawawa dito. Lalong natawa si Madam Grace sa mga sinabi ni Sansa. You? Hindi ka magiging kawawa? You were nothing but a dog trainer when Mama found you. Sigurado nga ako na binudol mo lang ang mama na pakasalan ka ni Tyrone para makakuha ka ng yaman. But joke's on you. Dahil kahit dalhin natin ito sa korte, sisiguraduhin kong wala kang makukuha ni isang kusing from us. You don't deserve a single penny. Madam Grace, hindi ko kailangan ng pera. At lalong-lalo na, hindi ko kakailanganin ng pera kung manggagaling naman sa inyo. Aba, tumatapang ka yata. Baka nakakalimutan mo, alipin ka pa rin. Nagtatrabaho ka pa rin as a dog trainer, remember? At ang kapal nga ng mukha mong lumayas na lang bigla eh. May iniwan ka pang kalat na lilinisin. Well, sigurado naman ako na kapag nga umalis ka sa mansyon, babalik ka sa pagkiskis at paglinis ng dumi at kalat ng lahat ng mga aso. Oh, and if ever you're hungry, baka nga kainin mo pa paski dog food nila. Ay, kawawa ka naman. Sa kulungan ng mga aso ka lang talaga pupulutin once Tyrone breaks free from your marriage. Mapanuyang sermon ni Ma'am Grace. Nakaramdam ng kaunting panliliit si Sansa. Malinaw na malinaw sa kanyang alaala kung papaano siya inalapusta ng mag-inang Tyrone at Madam Grace sa tuwing wala si Doña Divina sa mansyon noon. Ginawang tagalinis si Sansa ng mga dumi ng aso, pati na ng kulungan ng mga ito. Mga panahon pangang halos iginugod na ni Madam Grace si Sansa sa dumi ng mga aso. At ang pinakamalala pa ay nang magtangka si Madam Grace na ipakain kay Sansa ang pagkain ng mga aso. Awang-awa si Sansa sa kanyang sarili noon dahil tila ba wala siyang kakampi. Walang imik si Tyrone noon sa tuwing aalipustahin siya ni Madam Grace. Para bang
Pinagpapasapasahan siya na mag-ina at ginawang alipin. Walang kalaban-laban si Sansa dahil palagi siyang pinagbabantaan ng mag-ina na sa oras na magsumbong siya kay Doña Divina ay lalo lamang itong malilintikan. Pakiramdam noon ni Sansa ay hindi na matatapos ang kanyang paghihirap. At nagkatotoo nga ito dahil nang mamatay si Doña Divina ay lalo lamang sumama ang pagtrato sa kanya ng mag-ina. Walang araw na lumipas na hindi nakaranas ng pang-aapi si Sansa. Trinato siya ng mag-ina ng mas masahol pa sa isang hayop. Madalas siyang makatanggap ng mga sampal, pati ng mga masasakit na salita. Naramdaman ni Sansa na nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Kaya bago pa man siya magpakita ng kahinaan sa harap ni Madame Grace, ay taas noon niya nang hinarap ito. Ngumiti si Sansa. Hindi na ako babalik sa mansyon. Ikaw? Hindi babalik? As if naman may iba kang mapupuntahan. Mukha ka namang kawawa. Walang tatanggap sa'yo. Mapang-asar na sagot ni Madame Grace. Lalong napangiti si Sansa. Yes, Grace. You heard it right. Hindi na ako babalik sa mansyon. Dahil hindi naman ako nararapat na manatili roon. Why would I torture myself? Puro halimaw lang naman ang mga nakatira noon. Halos magpintig ang tenga ni Madame Grace sa kanyang narinig mula sa bibig ni Sansa. Anong sinasabi mo? Hiyaw ni Madame Grace at akmang sasampalin na si Sansa, subalit agad siyang nahawakan ni Tyrone na kalalabas lamang ng building. Nakita niya kasi sa loob na mukhang nagkakainitan na ang dalawa at pinagtitinginan na rin sila ng mga ibang empleyado. Mom, that's enough. Mahinahong pagpigil ni Tyrone. What do you mean enough, son? Binabastos ako nitong babaeng to. Ang lakas ng loob magsalita ng masama, wala namang binatbat. Ang dapat sa kanya ay tinuturuan ng leksyon. Sagot ni Madame Grace at akmang susugurin pa si Sansa pero muli siyang pinigil ni Tyrone. Hindi umimik si Sansa at nakatingin lamang sa mag-ina habang umiikot sa kanyang isip ang napakaraming bagay. Partikular na ang nararamdaman niyang tagumpay. Mom, that's enough. She'll no longer stay with us anyway. Kumunot ang noon ni Madame Grace. And why is that? Bakit? May ibang lugar pa bang mapupuntahan ng babaeng yan? Tanong ni Madame Grace at parang nandidiri pang pinasadahan ng tingin si Sansa. Huminga ng malalim si Tyrone at saka ipinaliwanag sa kanyang ina ang mga nangyayari. She'll leave now, Mom. We are no longer married. We just had a divorce. Aalis na si Sansa sa bahay natin. Halos magulat naman si Madame Grace at tila ba hindi ito lubusang makapaniwala nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Iginiya na ni Tyrone ang kanyang ina na hindi pa rin makapagsalita hanggang ngayon. Papasok sa loob ng building, sinulyapan niya pang muli si Sansa, subalit diretso lamang itong nakatingin sa daan. Bumaba na si Sansa ng hagdan ng building upang mag-abang sana ng taxi, subalit agad siyang pinigilan ng kanyang abogado. Miss Sansa, where are you going? Tanong ng kanyang abogado sa kanya. Magta-taxi na lang ako, attorney. Wala na rin naman akong gagawin pa rito sa building. Taxi? Merong maghahatid sa'yo. Sagot naman ng abogado. Naguguluhan namang tumingin si Sansa sa kanyang abogado. Sinuguro niya rito kung tama ba ang kanyang narinig. Maghahatid? Ano pong maghahatid? Kaya ko naman na, attorney. Sanay naman ako mag-commute dati pa. Matagal ko naman na itong ginagawa. At saka hindi naman ako bago rito sa syudad. Alam ko naman na po ang kalakaran dito. Sagot ni Sansa upang siguruhin sa abogado na kaya niya nang umuwi ng mag-isa. Subalit bigla ring napagtanto ni Sansa na wala nga pala siyang pera.
lalo na't kahihiwalay lamang nila ni Tyrone. Wala nang bisa ang kanilang kasal, at siya naman itong nagpresenta na wala siyang makukuha ni isang kusing mula sa dating asawa. Bukod pa roon, ay nagasta na ni Sansa ang lahat ng kanyang naipong pera sa pagbayad sa abogado, pati na sa mga divorce papers. Kinapa niya ang kanyang wallet at pulsa, at nanghina siya nang maramdamang walang laman ang mga iyon, kundi kakaunting barya lamang. Nahihiyang humarap si Sansa sa kanyang abogado. Sige na pala, attorney. Sabay na lang po ako sa inyo. Nakakahiyaman, sabi ni Sansa at napahawak pa sa kanyang batok dahil sa nararamdamang hiya. Tumango ang abogado. Naghintay lamang si Sansa sa tabi nito. Buong akala niya ay hinihintay lamang ng abogado ang kotse nito mula sa valet. Subalit laking gulat niya nang isang limousine ang pumarada sa kanilang harapan. There, ayan na pala. Dumating na rin. Ayan ang sundo mo, wika ng abogado ni Sansa. Halos malaglag ang panga ni Sansa sa kanyang nakikita. Lumabas pa nga mula sa loob ng mamahaling limousine ang isang butler na nakauniforme pa at formal na formal. Lalong lumakas sa mga bulungan ng mga empleyado na nasa labas. At dahil glass din ang bintana ng building, kitang-kita ang mga pangyayari sa labas. Hindi pa tuluyang nakaapak sa lobby ang mag-inang Tyrone at Madam Grace nang mapansin nilang nagsisituruan ang mga empleyado sa labas at nagbubulungan pa. May limousine? Naku, bakit may ganyan dyan? Sundo ba yan ni Miss Sansa? Limousine ba yan ni Sir Tyrone? Ang yaman pala talaga ni Sir Tyrone at may bago pang sasakyan. Iilan lamang yon sa mga bulungan ng mga empleyado na siyang nagpakunot sa noon ni Madam Grace at Tyrone. Kaya naman dahil sa malakas na bulungan at pagtitinginan sa labas, ay sabay na ring napatingin si Madam Grace at Tyrone sa labas ng building at kapwa nalaglag ang kanilang mga panga sa nakita. Lubusan silang nagulat nang nakitang merong mamahaling limousine na sumusundo kay Sansa. Nagkatinginan ang mag-ina. Sino yun? Sino susundo sa babaeng yun ang nakaganon pa? Meron ba tayong hindi nalalaman? Are we missing out on something? Puno ng pagtataka ang mga tanong ni Madam Grace sa anak. Hindi naman makasagot si Tyrone dahil maski siya ay gulong-gulo habang nakatingin sa labas. Nababalot din siya ng pagtataka sa kung sino ang sumundo kay Sansa dahil sigurado naman siyang hindi ganon kayaman ang abogado nito upang magkaroon ng ganong klase at mamahaling sasakyan. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sino nga kaya ang sumundo kay Sansa? Ano kaya magiging reaksyon ni Madam Grace at ni Tyrone pag nalaman nila na isa palang tagapagmana si Sansa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikatlong kabanata. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Sansa sa kanyang nakikita. Hindi niya lubos akalain na merong ganoong kamahal na kotse ang paparada sa kanyang harapan. At mas lalo siyang nagulat nang sabihin ng abogado na iyon ang sundo niya. Dahil hindi naman niya inaasahang babalik siya sa ganitong pagkakataon. Seryoso ba, attorney? Ito ba talagang sundo ko? Naguguluhan at paninigurong muli ni Sansa. Yes, ayan nga sundo mo. You have to get in now. Wala nang nagawa pa si Sansa kundi ang pumasok sa loob ng kotse. Kahit papatuloy niya pang pinoproseso ang mga bagay-bagay, alam niyang wala na siyang ibang choice, lalo na't pinagtitinginan at pinagbubulungan na siya ng mga tao sa building. Nang makasakay si Sansa sa kotse,
ay tama nga ang kanyang hinala. Ngunit gulat na gulat pa rin siya nang makita roon ang assistant ng kanyang ama. "Long time no see, Miss Sansa." Bati ng assistant ng ama ni Sansa sa kanya. Napatingin dito si Sansa nang nakakunot ang noo. "Anong meron? Is that okay?" "Your dad's doing fine, Miss Sansa. Naparito ako ngayon to remind you about you and your dad's deal." Napasapo si Sansa sa kanyang noo nang mapagtagpi-tagpi ang mga bagay na kanyang narinig at nang mapagtanto ang lahat. Ngayon lamang sumagi sa kanyang isip ang naging usapan nilang dalawa ng kanyang ama noon. "Mukhang nakalimutan mo yata, Miss Sansa. To remind you once again, you and your dad had a deal." Pag-uulit ng assistant. Yes. Naaalala ko ng deal na yan. Hindi ko naman alam na totohanin pala niya." Sagot naman ni Sansa. "At dahil hindi naman naging successful ang kasal mo kay Tyrone, your dad's right. Hindi nga kayo nagtagal na dalawa. So siyang nagwagi sa inyong deal. It's about time for you to take over the company. Ikaw nang mamamahala sa Legaspi Enterprise." Para bang bumagsak ang balikat ni Sansa at napalingon na lamang siya sa labas ng bintana, habang isa-isang bumalik ang lahat sa kaniyang alaala. Ipinanganak si Sansa na may gintong kutsara sa bibig. Kailanman ay hindi niya kinailangang maghirap para sa mga bagay dahil nakahain ang lahat sa kanyang harapan. Abot kamay na niya ang anuman ang kanyang naisin. Subalit hindi rin naging ganoon kasaya ang buhay ni Sansa. Lalo na noong mamatay ang kanyang ina noong siya'y bata pa. Lumaking ulila na sa ina si Sansa at nawalan siya ng kakampi. Muling nag-asawa ang kanyang ama at ang babaeng na pangasawa nito ay meron ding anak sa pagkadalaga. Noong una ay maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng kanyang stepmom. Subalit dumating ang araw na naging ibang pagtrato nito kay Sansa. Sa tuwing wala ang kanyang ama, ay palagi siyang pinakikitunguhan ng masama ng kanyang stepmom at magbabait-baitan lamang kapag nariyan ang kanyang ama. Kaya naman iyon ang naging dahilan ng pagtatanim ng galit ni Sansa. Nagrebelde siya dahil hindi niya lubos matanggap na parang mas mahal pa ng kanyang ama ang bagong dating sa kanilang buhay kesa sa kanya. Naging palabar kada si Sansa at sumubok ding magbisyo. Hindi na siya umaaktong mayaman dahil nawala na siya ng interes sa pera. Pakiramdam niya kasi ay iyon lamang ang ginagawang prioridad ng kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw, noong siya ay nasa kolehiyo, ay naisipan niyang mamasukan sa isang trabaho. Nagtrabaho siya bilang isang dog trainer. Nagustuhan ni Sansa ang trabaho at mas naengganyo siya nang mapagtanto niya na kaya naman pala niyang buhayin ang kanyang sarili nang hindi umaasa sa iba. Doon na rin niya nakilala si Madame Divina, na lola ni Tyrone. Sa kagustuhan na mailihim ang tunay na katauhan sa tuwing nagtatanong si Doña Divina ukol sa pamilya ni Sansa, ay puro kasinulingan lamang ang sinasabi nito. Kalamitan niyang sinasabi na ulila na siya sa ina at kalimitan ay hindi niya nakilala ang kanyang ama. Napukaw naman ang puso ni Doña Divina sa kwento ng buhay ni Sansa. Bukod pa ron, ay nagugustuhan nito ang paraan ng pakikitungo sa kanyang alaga. Si Sansa lamang ang bukod tanging nakakapagpaamo at nakapag-train sa mga aso nito. Bagay na kanyang ikinatutuwa. "But you're still studying, right? Paano mo naman nasusustentuhan ang pag-aaral mo?" Hindi makasagot si Sansa dahil sa katunayan ay nagamit na niya lamang natitirang laman ng kanyang bank account para maimpambayad sa kanyang tuition. Lumayas na rin kasi siya sa poder ng kanyang ama at ayaw niya nang humingi ng sustento mula rito. Sa totoo nga lang po, alam ko na. How about tumira ka na lang sa akin? Total, you're a huge help with my dogs. And at least hindi mo na kailangan pang magpunta rito sa compound just to have them trained by you. In return, ako na lang magpapaaral sa'yo. I'll pay for your college.
Alok ni Doña Divina na siya namang ikinagulat ng sobra ni Sansa. Agad na tumanggi si Sansa. Nako, hindi na po. Nakakahiya naman po ng sobra sa inyo. Sige na, I insist. At saka, sayang naman kung hindi mo maipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Once you run out of money, you deserve to finish school and have a good future. Subalit dahil sa sinabing iyon ni Doña Divina at pati na rin sa pagpapakita ng magandang intensyon nito, tila ba nakapag-isip-isip si Sansa. Doon din niya napagtanto na wala na siyang ibang malalapitan pa at hindi na nga niya kakayaning suportahan pa ang kanyang pag-aaral at pamumuhay. Kaya tinanggap na rin niya ang tulong at pagmamagandang loob na ibinigay sa kanya ni Doña Divina. Hanggang sa ipinakasal nga ni Doña Divina si Sansa sa kanyang apo, nang walang kaide-ideya na hindi hamak na mas mayaman pa si Sansa sa kanila. Para lamang kay Doña Divina, si Sansa ang pinakamabait na dalagang kanyang nakilala at siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya na maging asawa ng kanyang apo. Nakitaan kasi ng potensyal at diskarte ni Doña Divina si Sansa. Nararamdaman nito na matalino at masipag na tao si Sansa. Kaya naman nalaman na rin ni Sansa ang mga bagay ukol sa kanilang pamilya at kumpanya. Nalaman ni Sansa na palugi na pala ang kumpanya nila at walang kaalam-alam sina Tyrone ukol dito. Ayaw kasing ipaalam ni Doña Divina ang tungkol dito hanggat hindi ito nariresolbahan. Nang malaman ni Mr. Legaspi na nagpakasal na ang kanyang anak, ay agad niyang pinagsabihan si Sansa. Sinabihan niya ito na sigurado siyang hindi magtatagal ang kasal nilang dalawa ni Tyrone, na hindi pa nga ito magtatagal ng 3 taon. At sa oras na mangyari yon, ay wala nang ibang magagawa si Sansa kundi ang bumalik sa kanyang poder at mamahala sa kanilang kumpanya. Bakit hindi si Esmeralda ang pamanahan mo ng kumpanya? Di ba siya naman ang bago mong asawa? You are my daughter, Sansa. Matanda na ako. The time when I'm about to retire will eventually come. At kung may isang tao man akong pinagkakatiwalaan para sa kumpanya, ikaw lamang yon. Hindi na malaya ni Sansa na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Napakuyom siya sa kanyang kamao nang mapagtanto ang mga ginawa sa kanya ni Tyrone mula noong mawala si Doña Divina. Malinaw na malinaw sa kanyang alaala ang pagmamalabis sa kanya ni na Madam Grace at ang mga pagmamaltrato na inabot niya sa mga ito. Kaya naman ngayong siya na ang magiging bagong CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay sigurado siyang mapapaikot niya na sa kanyang kamay ang lahat ng tao, kabilang na si Tyrone. Pinirmahan na ni Sansa ang kasunduan na nagsasabing siya na ang magiging bagong tagapamahala ng Legaspi Enterprise. Thank you for this, anak. Bulong ni Mr. Legaspi. Tumango at ngumiti lamang si Sansa habang siya'y pumipirma na pagtanto niyang kanina lamang ay walang-wala siya. Ngayon ay ibang yaman at kapangyarihan ang hawak niya. Kinabukasan ay naisipan ni Sansa na mag-shopping at mamili ng mga bagong damit at sapatos. May bago na rin siyang condo unit na fully furnished na at inihanda na ng kanyang ama para sa kanya. Ngayon na lamang mararanasan ni Sansa ang muling mabuhay ng malaya at marangya. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya ng panahon pa. Agad na siyang nagtungo sa mall upang mamili ng mga mamahaling damit, bag at sapatos. Pagkarating sa mall ay halos magulat pa si Sansa sa mga presyo ng mga bagay roon. Hindi naman kasi sanay si Sansa na maging maluho dahil tinuruan siya ng kanyang ina noon na maging matipid. Subalit ngayon ay pakiramdam ni Sansa na kailangan niyang ipaalam sa lahat na siya ay nakakaangat na at hindi na magpapaapi pa. Nagpatuloy si Sansa sa pamimili hanggang sa hindi niya napinansin ang presyo at basta-basta na lamang siyang dumadampot ng kung ano-ano. Hanggang sa pumasok siya sa isang luxury store na nagbibenta ng mga bags. Agad na kumuha sa atensyon ni Sansa ang isang mamahaling bag na nakadisplay sa gitna.
Kulay beige ito at meron pang diamanteng nakadikit dito. Simple, subalit sobrang ganda at sosyalin. Tinanong ni Sansa sa isang sales lady kung magkano iyon. At nalaman ni Sansa na halos 1,000,000 piso ang presyo nito. Subalit parang wala lamang kay Sansa ang halaga noon dahil nilapitan niya ang bag. Hinawakan niya na ito at kukunin na sana nang isang kamay naman ang akmang hihila ng bag papalayo sa kanya. Hinarap ni Sansa ang babae at laking gulat niya nang makita niya sa gilid niya si Alice. Si Alice na walang iba kundi ang ex ni Tyrone at kanyang stepsister. Natawa si Alice nang makita niya si Sansa na nakahawak sa bag. "What the hell are you even doing here? Dudumihan mo lang ang bag. Bitawan mo nga." Hindi bumitaw si Sansa at nanatili lamang na nakatingin kay Alice. Mapanuyang tumingin si Alice kay Sansa. "At saka, paano ka ba nakapasok sa mall na to? This mall is exclusive for the elites. Hindi ka ba nahihiya? It's not like you could afford any of this. Baka nga kahit burger lang sa restos dito hindi mo pa mabili. Kasi saan ka naman kukuha ng pera? You and Tyrone are over, right? Oh yes, you two are obviously over. Dahil kami na. Tsaka, pinalayas ka naman na ni Dad, diba? Wala ka talagang malalapitan." Napangisi si Sansa nang marinig na tawagin ni Alice na Dad ang kanyang ama. Hindi pa nga nagpaawat si Alice at ipinakita pa kay Sansa ang platinum card na pagmamay-ari ni Tyrone. "I can buy whatever I want because Tyrone gave me his card. Perks of being his girlfriend, I guess." Naspoil siguro talaga kapag genuine naman ang nararamdaman niya. Unlike from his past marriage. Pasaring ni Alice kay Sansa. Bigla namang naasar si Sansa dahil parang kawawalang bisa lamang ng kanilang kasal ni Tyrone at agad na itong bumalik kay Alice. Noong mag-asawa pa si Sansa at Tyrone ay may karapatan talaga si Sansa sa mga credit card ni Tyrone. Subalit kailanman ay hindi niya ito ginamit dahil pakiramdam niya ay kung ano-ano lamang sasabihin ni Tyrone sa kanya. Subalit ngayon, parang ang dali-dali lamang kay Tyrone na basta paulanan ng luho si Alice, gayong girlfriend niya lamang ito at hindi pa naman asawa. "Ano pang ginagawa mo? Bitaw na! Get your filthy hands off this bag." Humigpit ang hawak ni Sansa sa bag at taas noong hinarap si Alice. "Ako ang nauna rito, kaya ikaw ang bumitaw." Matapang niyang sagot. Subalit hindi nagpaawat si Alice at hinila papalapit sa kanya ang bag hanggang sa nag-agawan na nga silang dalawa. Napalakas ang puwersa ni Sansa at napunta nga sa kanyang bag. Akmang aagawin pa ni Alice ang bag, subalit nawala na siya ng balanse at natumba. Matatawa na nga sana si Sansa nang makita ang nangyari kay Alice, nang bigla siyang magulantang dahil sa narinig na malakas na sigaw. "What did you do to her?" Sigaw ng isang lalaki. Biglang kinilabutan si Sansa na mapagtanto niya kung sinong may-ari ng boses. Agad na lumapit ang lalaki upang alalayan si Alice. Hindi niya nakita ang buong pangyayari at naabutan lamang si Alice na nakasalampak na sa sahig. Halos hindi makagalaw si Sansa nang makita niya si Tyrone sa kanyang harapan. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sino kayang makakabili sa bag? Paano kaya ipagtatanggol ni Sansa ang kanyang sarili laban kina Tyrone at Alice? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ako? Susundan kayo? Baka ikaw ang sumusunod sa akin.
Nakakalimutan mo na ba yung tracker na na-install mo sa telepono ko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-4 na kabanata. Are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ni Tyrone kay Alice habang sinisipat kung meron bang gasgas o kahit anong marka na nakuha si Alice mula sa kanyang pagkakatumba. Hindi pa rin makapaniwala si Sansa na nasa harapan niyang muli si Tyrone at mas lalong hindi niya maatim ang kanyang nakikita ngayon. Napansin naman ni Alice ang reaksyon ni Sansa, kaya naman agad siyang nag-inarte at umastang labis na nasaktan sa kanyang pagkakatumba. Dahilan upang mas lalong mag-alala si Tyrone para sa kanya at mainis kay Sansa. Dahan-dahang inalalayan ni Tyrone si Alice at hinigpitan ng pagkakahawak sa bewang nito. Napansin naman nilang lahat na meron ng kaunting sira ang bag na pinag-aagawan ni Alice at Sansa. Kaya naman kailangan na itong bayaran dahil hindi na maaaring i-display pa iyon. Lalo na't damage na ito. Kinuha ng isang sales lady ang bag mula sa sahig at maingat na hinawakan. Tinuro ni Tyrone ang bag na hawak-hawak nito at saka tinanguan. That's damaged now, right? Which means it has to be bought already. Tumango ang sales lady. Yes, sir. Would any of you like to make the purchase na po? Tanong nito. Muling tumango si Tyrone at kinuha na ang card mula kay Alice. Yeah, I'll pay for the bag na lang. Sumingit naman si Alice habang umiiling. No, babe. Huwag mo nang bayaran ang bag. Ibigay mo na lang dyan sa babaeng yan. Total, siya naman daw ang nauna. Mukhang desperada na ngang magkaroon ng mamahaling bag. Hayaan mo na sa kanya yan. Total, sira naman na. At least, makakatikiman lang siya ng mamahalin kahit defective na, diba? Kumunot ang noo ni Tyrone nang marinig ang sinabi ni Alice. Nagpatuloy naman si Alice sa pagpapasaring kay Sansa. She's so desperate to have that bag. Kahit mukhang hindi naman niya afford sa sobrang mahal. And babe, she even stepped on my feet para ma-out of balance ako at mawala ang pagkakahawa ko sa bag. She did all that para lang makuha yung bag na yan. As if naman may pambayad siya. If I know, baka nga kung saan niya lang nakuha rin perang pambili niya ng bag. Napangisi naman si Tyrone at saka hinarap si Sansa. Isa ka ba talagang ilusyonada? Ni hindi pa nga umaabot ng isang araw ang divorce natin? Gusto mo na agad bumalik sa akin? Sansa, Sansa, Sansa. Siguro sinadya mo lang na magpunta rito, ano? Para masundan ako at si Alice? Pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin. We're happy now. Besides, you wanted the divorce, right? Huwag mo naman masyadong ipahalata na pinagsisisihan mong desisyon mo. And you want me back into your life. Natawa naman si Sansa sa mga pinagsasabi ni Tyrone at tila ba hindi siya apektado sa lahat ng mga kinuda nito. Kumunot naman ang noo ni Tyrone nang makita ang naging reaksyon ni Sansa. I told you, babe, she's crazy. Pailing-iling na sabi ni Alice. Nagpunas pa ng luha si Sansa na para bang naiyak siya sa sobrang katatawa. Ako? Susundan kayo? Baka ikaw ang sumusunod sa akin. Nakalimutan mo ba yung tracker na in-install mo sa telepono ko? Iniangat ni Sansa ang kanyang telepono at saka ipinakita kay Tyrone ang tracking app kung saan nakalagay ang mga history ng lahat ng napupuntahan ni Sansa. Sa tingin ni Sansa ay inilagay ito ni Tyrone noon sa kanyang telepono upang masundan at manmanan siya nito sa lahat ng ikinikilos at lugar na pinupuntahan niya dati. Kumunot ang noo ni Tyrone. What the hell do you mean? I don't know what you're talking about. Kanyang pag-aangal. Tumaas naman ang kilay ni Sansa. Oh, really? Why don't you check your phone? At type mo ang code na to. Nagmamaang-maangan ka pa. When malinaw na malinaw naman sa ating dalawa,
Ikaw tong nang-i-invade ng privacy. Kinuha ni Tyrone ang kanyang telepono, ngunit agad na sumingit si Alice at tila ba nangangarag. Babe, just ignore her. Puro nonsense lang naman ang sinasabi niya. Hindi pinansin ni Tyrone si Alice at nagpatuloy sa pagkalikot sa kanyang telepono. Hanggang sa makita niya na meron ding tracking app na naka-install doon at mistula lamang iba ang icon nito nang sa ganon ay hindi niya mahalata na isang tracking app iyon. Binuksan niya ito at doon ay tumambad sa kanyang mga hidden files kung saan nakalagay ang bawat record ng kanyang galaw at kilos. Nakita rin doon ni Tyrone ang tungkol sa plano ni Alice na noong gabing merong nangyari sa kanilang dalawa ni Sansa. Si Sansa dapat ang makakainom ng inuming merong gamot. At sa oras na mainom ni Sansa yon, ay mawawala ito sa wisyo. Doon na papasok ang assistant ni Tyrone at magkakaroon pa ng pangyayari sa pagitan ng dalawa. Subalit hindi naman sukat akalain ni Alice na mababaliktad pala ang mga pangyayari. Imbes na si Sansa ang makainom ng inumin, ay si Tyrone ang nakainom nito. Dahilan upang sa kanya tumalab ang gamot. At siya naman ang mawala sa sarili. At ang pagkakamaling ito ay nagbunga nga sa pagsisiping nilang dalawa ni Sansa. Halos maguluhan ng sobra si Tyrone nang malaman niya ang mga ginawa ni Alice. Nilingon niya ito at hindi makapaniwalang tiningnan. Why did you have to do that, Alice? Alam mo namang hindi ko mahal si Sansa. But did you really have to go that far? Hindi mo kailangang gawin yun at manghimasok sa private life namin. I already told you I just need time. Nabigyan mo lang ako ng oras and things will fall into its place eventually. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Bigla namang tumulo ang mga luha ni Alice. I'm sorry, babe. I'm really sorry. I didn't mean for that to happen. Nawala lang ako sa sarili ko. I was so tired of waiting. Nauubusan ako ng pasensya noon. Tyrone, wala naman akong ibang gusto kundi ang makasama ka. I'm so fed up with seeing you with her. Nangihinayang ako sa mga oras na hindi tayo magkasama. At gusto ko lang mapabilis yun. Can you blame me for wanting you back in my life? I just want you here with me, Tyrone. You're all I want. Sagot nito kay Tyrone. Napangisi naman si Sansa habang naririnig ang pag-uusap ni Tyrone at Alice. Para bang nanonood siya ngayon ng isang teleserye na walang saysay at halos matawa pa nga siya sa dramang namamagitan sa dalawa. Grabe, Tyrone. Hindi ko naman inakala na ganyan kakababaw para tanggapin si Alice sa buhay mo. Ngayong nalaman mo na kung gaano kaitim ang budi niya. But anyway, ganoon siguro talaga kapag bulag ang isang tao. Nagsisettle na lang sila ng basta kahit obviously there are a lot better choices out there. Ayan, si Alice. That's the kind of person na ipinagpalit mo sa asawa mo. Na walang ibang ginawa kundi ang pagsilbihan ka. I was faithful to you kahit sa buong marriage natin ay binaliwala mo lang ako. I even left my family for you. Pero parang wala lang yun sa'yo. Anyway, hindi ko naman nakasalanan na ito ang buhay na pinili mo ngayon. I just wish you all the best in life. Good luck, Tyrone. Kumpiyansang wika ni Sansa at sa katuluyang umalis ang taas noo at hindi na muli pang nalingon si Tyrone. Naiwan naman si Tyrone at Alice na halos hindi makapagsalita at tila ba natameme sa mga sinabi ni Sansa sa kanilang dalawa. Ay nako, Tyrone, hayaan mo na lang siya. She's worthless naman, diba? Besides, you two are already divorced. Wala nang dahilan para isipin mo ang lahat ng mga sinabi niya. Padaanin mo na lang sa tenga mo ang lahat. Ang mahalaga, siya na ang kusang umalis at hindi niya na magugulo pa tayong dalawa. We'll be together forever now. Shut up, Alice. Mabilis na sagot ni Tyrone at saka mabilis na naglakad papalabas ng boutique. Habang paulit-ulit na tumakbo sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Sansa kanina. Tyrone, babe! Tyrone!
hiyaw ni Alice subalit hindi siya nilingon ni Tyrone. Parang nagmukha namang kawawa si Alice nang maiwan siya roon at tila ba napahiya siya dahil bukod sa hindi naman niya kukunin ang bag, pinagtitinginan na rin siya ng mga tao dahil sa naging eksena. Habang naglalakad si Tyrone palabas ng mall, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na pag-isipan ng malalim ang mga sinabi ni Sansa sa kanya. Naisip niya na parang tama nga mga sinabi ni Sansa. Para bang itinapon niya ang buhay niya noon para lang balikan si Alice, gayong niloloko lamang siya nito. Hindi naman sukat akalain ni Tyrone na hahantong sa ganito ang lahat at nagawa siyang paikutin ni Alice. Bukod pa roon, ay buong akala niya noon na si Sansa nanluloko sa kanya at ginamit lamang siya nito. Subalit unti-unti niyang napatunayan na walang ibang intensyon si Sansa at malinis ang konsensya nito sa kanya. Ngunit ngayon ay si Sansa na mismo ang nagnanais na lumayo mula sa kanya. At isa pa, ngayon lang din napagtanto ni Tyrone na hindi naman siya ganoon kamiliting-militi na tapusin ang relasyon nila ni Sansa kahit pa matagal nang wala si Doña Divina. Kung tutusin nga, ay pagkatapos nitong mailibing, ay maaari na siyang mag-file ng annulment, subalit hindi niya iyon ginawa. Hindi niya rin lubos maunawaan kung bakit tila ba hindi siya makahanap ng dahilan upang tuldukan at putulin ang kasalan nilang dalawa ni Sansa. Dahil siya mismo ay nagulat nang si Sansa ang mag-alok ng divorce sa kanya. Pag-uwi ni Tyrone sa kanyang bahay ay agad niyang tinawagan ng kanyang assistant. Hindi pa nakakapagsalita ang assistant sa telepono ay agad niya nang pinagsabihan nito. "You're fired. Huwag ka nang papasok sa office bukas. Ipapadala ko na lang sa account mo ang huling bayad mo. But don't you ever set foot in my company again. Huwag kang magpapakita sa akin muli." "Sir? Ano pong ibig niyo sabihin?" "You're fired." Muling sabi ni Tyrone at saka ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay naupo siya sa kanyang swivel chair sa kanyang home office at nagsali ng whiskey at dire-diretsong tinungga iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos maunawaan kung bakit nagawa ni Alice ang lahat. Ngunit sa kabila noon ay para bang nakaramdam siya ng panlalambot at pagkaawa kay Alice. Lalo na nang sabihin nito kanina na wala naman siyang ibang hinangad kundi ang mapabilis ang pagsasama nilang dalawa. Subalit sa isang banda ay hindi rin niya mapigilan ang kanyang sarili na isipin si Sansa. Hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang magiging kahihinat na ng buhay niya kung nagawa lamang niyang suklian ang pagmamahal ni Sansa at ginawa niya ang kanyang parte upang patibayin ang kanilang pagsasama. Nagmamadaling tinawagan ni Tyrone ang kanyang abogado at inutusan ito na ibalik kay Sansa ang isa sa kanyang mga black card. Mahigpit niya itong binilina na dapat ay makarating kay Sansa ito. "But sir, Miss Sansa specifically asked na wala siya dapat makuha mula sa inyo. Your divorce is already settled. Are you sure about this?" Paniniguro ng kanyang abogado. Tumango si Tyrone. "Yes, kahit sinabi niya yon. She deserves to get something from me. Basta, make sure na mano-notify pa rin ako every time she uses that card. Also inform her that that card is hers to use. It's hers now." "Okay sir, we'll do it as soon as possible." Sagot naman ng abogado ni Tyrone at saka inihanda na ang iniutos ni Tyrone sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay mayroong natanggap si Sansa na email mula sa isang bangko. Kunot noon niyang binuksan niyon at gulat na gulat siya nang makita ang nilalaman nito. Nakasad roon na meron na siyang magagamit na panibagong black card at nagtaka naman si Sansa dahil wala naman siyang natatandaan na kumuha siya ng ganitong klaseng card mula sa bangko. Maghahanda na sana siya ng isasagot sa email, subalit natigilan siya nang makita ang pangalan na nakalagay roon. Supplementary user of Tyrone Cuanco?
Napabalot ang pagtataka ni Sansa na makita ang pangalan ni Tyrone at nang mapagtanto niya na binigyan siya ni Tyrone ng card. Hindi niya maiwasang pag-isipan ng malalim kung bakit biglaan na lamang siyang nagkaroon ng card at kung ano ang dahilan ni Tyrone upang gawin ito sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya sa tingin mo ang nais mangyari ni Tyrone? Tatanggapin kaya at gagamitin ni Sansa ang card na ibinigay ni Tyrone? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. You know what? Total, hindi ka pa naman nagsisimula. Why don't you fly to Palawan with me? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalimang kabanata. Nanatiling nakatitig si Sansa sa kanyang laptop habang tinititigan ng email. Halos magkakalahating minuto na nga siyang nakatingin dito at hindi niya pa rin lubusang maisip hanggang ngayon kung bakit bigla-bigla na lang siyang nakatanggap ng ganito mula kay Tyrone. Napasandal si Sansa sa kanyang kinauupuan at napapikit. Hindi niya maiwasang isipin na baka concerned lamang si Tyrone sa kanya at bigla itong namigay ng ganito. Gustuhin mang isipin ni Sansa na baka nagkaroon lamang ng biglaang change of heart si Tyrone at marahil ay napag-isip-isip nito kung gaano kasama niyang trenato si Sansa noon. Ngunit agad na ipinagkibit-balikat ni Sansa iyon at iwinaksi ang kanyang mga iniisip dahil paniguradong isa lamang ang mga ito sa pakulo ni Tyrone upang masiguro na dedepende pa rin si Sansa sa kanya pagtapos ng kanilang diborsyo. Hinding-hindi mo ito gagamitin kahit kailan, Sansa. Kahit pa inactivate niya itong muli. You will never use this card. Hindi ka na magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Sabi ni Sansa sa kanyang sarili, sabay kuha sa kanyang wallet kung saan nakaipit ang card na inactivate muli ni Tyrone. Matagal nang nasa kanya ang card, subalit kailanman ay hindi niya ginalaw iyon. Nakalimutan niya ang ibalik kay Tyrone ito matapos nilang maghiwalay. Kaya sa palagay niya talaga ay patibong lamang ni Tyrone ang muling pag-activate sa card nito. Naisip ni Sansa na gupitin ang card at itapon. Subalit tila may boses na bumubulong sa kanyang isipan na huwag gawin niyon. Dahil kahit papaano at sa isang banda, ito na lamang ang natitira niyang alaala ng pagkakakasal kay Tyrone at nang minsan na lang pagsasama. Huminga ng malalim si Sansa at saka na lamang inipit sa kanyang wallet muli ang card. At sumumpa na kailanman ay hindi-hindi na lamang niya gagamitin iyon. Kinabukasan ay naisipan ni Sansa na magsimula na sa kanyang trabaho. Subalit hindi muna ipinaalam sa mga empleyado ng kanilang kumpanya na siya ang bagong CEO. Hindi naman kasi isinapubliko ng kanyang dad ang pagretiro nito. Walang ibang nakakaalam ng kanyang pagbabalik kundi ang kanyang ama at ang assistant nito. Ipinagkaloob na rin ni Mr. Legaspi sa kanyang pagdiskarte sa kung paano niya pamumunuan ang kumpanya. Naisipan ni Sansa na pumunta na lamang sa building at magmasid. Gusto niya kasi na makita muna kung paano ang galawan at estilo ng mga empleyado. Nang sa ganon ay maplano niyang maigi kung paano niya pamumunuan ang mga ito. At kung paano niya mapapatakbo ang kumpanyang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. At dahil ayaw munang ibalandra sa lahat ang kanyang tunay na katauhan, hindi muna umastang magara si Sansa. Simple lang ang kanyang pananamit at mapagkakamalan mo nga siyang napadaan lamang sa isang mamahalin at magarang building. Kaya naman ang pumasok si Sansa sa loob ay agad siyang hinarangan ng guard. Nakita naman ni Sansa sa kanyang gilid na nakapustura ang lahat ng empleyado at merong mga tinatap na ID. Wala siyang kahit anong ID at bukod pa roon ay hindi siya nakabihis ng formal at maayos. "Oh, miss, ano sadya ninyo?"
Agad na tanong ng guard kay Sansa habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Prente namang sumagot si Sansa. Pwede ko bang makausap ang chairman ninyo? May sasabihin lang. Bahagyang natawa ang guard. Abay, akala mo ba katsikahan lang ang chairman dito? May appointment ka ba, miss? Appointment? Kunot noong tanong ni Sansa. Appointment? Hindi ka naman empleyado rito dahil wala kang ID. At kung wala kang appointment, pasensya ka na, miss. Hindi ka makakapasok. Hindi rin naman siguro mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo ang chairman. Tumaas ang kilay ni Sansa. Ganyan ba talaga kayo makipag-usap sa mga tao? Papaano kung business partner pala ako? Miss, hindi ka nga naka-closed shoes. Nakasuot ka lang ng sandals at sobrang casual pa ng itsura mo. Tingnan mo nga yung nasa paligid mo, lahat naka-formal na suot. Kaya pasensya ka na, miss, ha. Magsuot ka muna ng maayos at magpakita ka sa akin ng appointment. So, kapag nagsuot ako ng formal at closed shoes, makakapasok na ako? Paniniguro ni Sansa. Tumango ang guard. At kailangan mo ng appointment. Dagdag naman ito. Walang nagawa si Sansa kundi ang tumalikod at umalis. Tumawid siya sa building papunta sa isang malapit na fast food chain. Dahil maaga pa, maraming mga empleyado ang naroon, kumakain at nag-aagahan. Naisipan ni Sansa na umupo na lang muna roon at magtanong sa mga tao kung maaari ba siyang makihiram ng sapatos at damit upang makapagpalit siya. Wala naman kasing malapit na kahit anong butik sa building at baka oras pang masayang niya bago siya makarating sa pinakamalapit na mall dahil rin sa traffic. Subalit wala ni isa sa mga empleyadong naroon na nagpahiram kay Sansa. Ang iba pa nga ay mababa ang tingin sa kanya dahil sa palagay nila ay isang probinsyanang bagong salta si Sansa sa Maynila at wala pang kaalam-alam sa lahat. Napakamot naman ng batok si Sansa. Napaisip na siya kung tama bang ginawa niyang pagtago pa dahil mukhang imposible naman na makapasok sa ganitong klaseng sitwasyon. Maya-maya pa ay tumawag ng atensyon ni Sansa. Excuse me, miss? Sabi ng isang babaeng medyo may kabataan pa. Napansin ko kasi na kanina ka pa nanghihiram ng damit at sapatos. Gusto mo palit muna tayo? Ayos lang naman sa akin. Lumiwanag ang mukha ni Sansa. Talaga ba? Naku, thank you ng marami sa'yo. Ngumiti ang babae at hinubad ang kanyang sapatos. Inabot naman sa kanya ni Sansa ang sandals na to. Pagkatapos ay inaabot din ng babae ang kanyang coat upang ipatong na lamang iyon ni Sansa sa kanyang sarili. Nang matapos sa pag-aayos ay agad na itinanong ni Sansa ang babae. Teka, saan ka nga pala nagtatrabaho? Actually ho, nag-a-apply pa lang ako. Dito ako naghahanap kasi maraming companies dito. Diyan nga sa mataas na yan ako galing. Kaso hindi ako agad tinanggap ng HR dahil hindi raw ako galing sa malaking university. Sa probinsya lang naman kasi ako nakapag-aral. Di ko naman alam na ganito palang kalakaran dito. Bigla namang nahabag si Sansa nang marinig ang kwento ng babae. Hindi niya maiwasang maantig at bumilib dito dahil nagawa pa nitong magpakita ng kagandahang loob sa kabila ng mga nangyayari sa kanya. Agad niyang dinukot ang calling card niya sa kanyang bag at ibinigay iyon sa babae. Ayan, tawagan mo yan. Assistant ang trabaho riyan kaya mukhang babagay naman sa'yo. Salamat po sa inyo. Natutuwang sabi ng babae. Sumagot naman si Sansa. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil pinahiram mo ko nitong sapatos at coat. Ibabalik ko rin sa iyo to agad pagkatapos ko ron. Nagpaalam na si Sansa at saka bumalik sa building. Muli pa nga siyang hinarang ng guard subalit agad niya nang ipakita ang kanyang suot pati na ang email na naglalaman ng kanyang appointment. Napailing na lamang ang guard at pinapasok na si Sansa sa wakas. Dumiretso na si Sansa sa 37th floor ng building.
kung saan naroon ang office ng chairman. Dire-diretso lamang na naglakad si Sansa at sa ikalawang pagkakataon nga ay may humarang na naman sa kanya. Miss, sino po sila? Hindi pa nakakasagot si Sansa nang tawagin na ni Gregor ang kanyang atensyon. Sansa! Pagkaway nito mula sa loob ng kanyang opisina. Ngumiti naman si Sansa bilang tugon. Binuksan ng secretary ang pinto upang kumpirmahin kay Gregor ang pagkakakilanlan ni Sansa. Yes, let her in. I know her. Sabi naman ni Gregor. Pumasok na nga si Sansa sa loob at sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang pinsan. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na pupunta ka pala rito? I could have at least prepared something. Sabi ni Gregor. Natawa naman si Sansa. Don't mind me, Gregor. Gusto ko lang talaga magpunta rito para makita ang kumpanya. Ay nako, mabuti na nga lang at tinanggap mo na sa wakas ang challenge ng pagpapatakbo ng kumpanya. Alam mo bang nag-declare lang ng leave ang dad mo kaya ako ang ginawang acting chairman? Hindi ko naman inaakala na tuluyan na pala siyang magre-retire. It's a good thing that you're here. Well, wala naman akong choice. Matanda na eh. Kaya dapat pinagbibigyan. Biro ni Sansa na ikinatawa naman ni Gregor. So ano, kailan ka magsisimula? You can start today, you know. I'll just ask Vian to show you all the files na kailangan mong i-review. Umiling si Sansa. I think I need more time. I need to learn how to run this company properly. Kailangan ko pa rin patunayan kay Dad na kaya kong i-handle ang negosyo. Hindi dapat bumaba ang revenue ng kumpanya under my watch. Napatango si Gregor. Yeah, you're right. Kailangan nating mapanindigan ang standing natin bilang pinakamalaking real estate company sa bansa. Rumaratsada ng ibang kumpanya. We have to maintain this. Kaya nga I need more time para mas mapag-aralan ko ang lahat. Sagot ni Sansa. Don't worry. I'm sure magagawa mo namang patakbuhin ng maayos ang kumpanya. Besides, madiskarte ka naman. And you studied business before. I'll be out of this once maging official na ang paghawak mo sa posisyon. But if you need my help, I'm still here. At saka, hindi mo naman siguro hahayaang mapunta sa stepmom mo ang lahat, hindi ba? Tumango si Sansa. Parte rin kasi ng deal nila ng kanyang ama na dapat ay maayos niyang mapatakbo ang kumpanya dahil sa oras na bumaba ang stocks nila ay malilipat na sa kanyang stepmom ang lahat. You know what? Total hindi ka pa naman magsisimula. Why don't you fly to Palawan with me? Mag-o-open ng bagong villa sa mga resorts natin doon as new ventures ng company. Okay. I have enough time to kill naman. Pagpayag ni Sansa. Kinahapunan ay nakarating na rin silang dalawa sa Palawan. Sakay ng isang helicopter. Pagkalapag nga nila ay nakita nila kaagad ang kanilang mga business partners at iba pang mga business tycoons doon. Welcome to Palawan! Magiliw na bati ng mga empleyado ng resort. Napangiti naman si Sansa habang tinatanggap ang kanilang mga pa-welcome drinks. Kung kanina ay simple lamang ang kasuotan, ngayon ay nakapustura na si Sansa at kitang-kita mo na parte talaga siya ng isang mayaman at respetadong angkan. Maging ang ibang mga tao roon ay bihis na din at nakasuot ng mga mamahaling kasuotan. Wala pang masyadong nakakakita kay Sansa dahil nasa isang gilid lamang siya. Sinabihan niya si Gregor na sumunod sa kanya dahil siyang magbibigay ng opening remarks. Naglakad lamang sila sa gilid upang hindi makita ng iba pang mga tao. Lingid sa kaalaman ni Sansa ay naroon din sa resort na iyon si Tyrone, kasama si Alice. Imbitado rin sila sa event na ito. Maski sila ay walang kaide-ideya na naroon pala si Sansa. Nagsimulang magbulong-bulungan ang lahat ng kumalat ang balitang mayroong kasamang babae si Gregor na bumaba ng helicopter.
Iniisip ng lahat na meron ng girlfriend si Gregor at ipapakilala niya ito sa mismong event. I mean, he's one of the most prominent bachelors here in the country. Dapat lang talagang may maipakilala na siya sa lahat. He needs a muse. Saan ka naman kaya nabibilang ang babae? Aba dapat lang na she's one of us. Malaking issue yun kung galing sa ibang class. Remember what happened to the son of Robert? Napailing na lamang si Tyrone nang marinig ang mga chismisa ng mga mayayaman. Dahil kahit nag-uumapaw na ang kanilang yaman, ay para bang ugali na rin nilang pagpiyasdahan ang buhay ng isang tao. Nag-anunsyo na ang host, tanda ng pagsisimula ng event. Maya-maya pa ay pumasok ng muli si Gregor sa venue at nginitian ang lahat. Ang lahat ng tao ay nakaabang sa babaeng tinutukoy na kasama ni Gregor at hindi nga sila nagkamali dahil maya-maya lang ay nakasunod na kay Gregor ang isang babae. Halos hindi magkamayaw ang mga miyembro ng media sa pagkuha ng litrato ng babae. Nakasuot ito ng malaking hat at nakasuot pa ng salamin. Isang mahaba na fitted na bestidang may slit at isang off-shoulder ang kanyang suot. Kitang-kita rin naman ang makikinang nitong alahas at kaputian ng kanyang kutis. Namangha ang lahat nang makita ang hubog ng katawan ni Sansa, pati na ang kakaibang aura nitong maglakad. Napangiti si Sansa sa kanyang mga nakikita at tinanguan din niya si Gregor. Taas noong tiningnan ni Sansa ang lahat at saka tinanggal ang kanyang suot na hat at salamin. At nang tanggalin niya iyon, ay lalong namangha ang lahat habang tila ba natuod naman si Tyrone at Alice sa kanilang kinauupuan. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang gagawin ni Tyrone kapag nalaman nitong mayaman pala si Sansa? Ano-ano rin kayang gagawin ni Sansa kapag nalaman niyang naroon din sa isang lugar sina Tyrone at Alice? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Naganda naman si Alice at Tyrone nang makitang papalapit na sa kanilang direksyon sina Gregor at Sansa. Napangiti si Sansa nang makita ang mukha ng dalawa. Habang si Gregor naman ay alam na alam ang binabalak ni Sansa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-6 na kabanata. Halos hindi magkamayaw ang mga photographer sa pagkuha ng litrato ni Sansa. Maging mga reporters ay halos ipagdildila ng mga sarili nila. Makapanayam lamang si Sansa at matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ang iba namang mga bisita ay magkahalong pagkamangha at pagkagulat ang nararamdaman nang makita si Sansa na sumusunod kay Gregor. Nagsimula ng mga itong magbulong-bulungan at magtanungan kung sino nga ba ang babaeng kasama ng isa sa mga pinakamayaman at pinakapinagpipitagang bachelor sa bansa. Napangiti na lamang si Sansa sa lahat ng atensyon na natanggap. Ito kasi ang kauna-unahang beses na siya ay makita ng publiko. Noong siya ay dalaga pa, ay hindi naman siya sumasama sa kanyang ama sa mga business parties at events. Dahil nga kinamumuhian niya noon ang mga mayayaman. Kahit pa nabibilang siya sa antas ng mga ito. Pakiramdam niya kasi ay peke ang mga ito at walang ibang pakialam kundi ang palawigin ng kanilang estado sa buhay. Nang maikasal naman siya kay Tyrone, ay hindi rin ito sumasama sa mga ganitong kagarbong events. Maliban na lamang kung pribado dahil si Tyrone mismo ang ayaw siyang isama noon. Kaya para bang sinasariwa ni Sansa ngayon ang malaking atensyon na natatanggap mula sa mga tao. Bisit na bisit naman si Alice nang makita si Sansa roon. Kakaayos lamang nilang dalawa ni Tyrone, subalit bigla namang sumulpot si Sansa. At ang malala pa, ay kasama nito si Gregor at maraming nag-aasam na makasosyo ito sa negosyo. Napairap na lamang si Alice at tumingin sa malayo
dahil naiinis siya habang nakikita na nakukuha ni Sansa ang atensyon ng lahat. Nagsimula nang magtanong ang mga reporters kay Gregor at Sansa. Mr. Gregor, may we know kung sino itong kasama mo? Is she your partner? Sunod-sunod na tanong ng mga reporters. Ngumiti naman si Gregor. Yes, we're partners. Business partners. Sagot na to. Inilahad na ni Gregor ang kanyang braso kay Sansa. Umangkla naman si Sansa rito at nagsimula na silang maglakad papasok sa venue. Sinundan pa sila ng mga tanong ng reporters, subalit agad nang hinirangan ng mga guard ang mga ito. Samantala, halos malukot naman ang mukha ni Tyrone dahil sa pagsimangot at sama ng tingin sa direksyon ni Sansa at Gregor. Hindi niya maiwasang pagbintangan si Sansa sa kanyang isip at akalain isa itong gold digger. Sa tingin ni Tyrone ay ginagamit lamang ni Sansa ang kanyang kagandahan upang makakuha ng makapangyarihan at mayamang lalaki. Marahil ay para ipamukha kay Tyrone na mayroon pa ring mangyayari kay Sansa kahit wala na ito sa kanyang buhay. Napangisi si Tyrone. Parang kailan lang. Akin na akin ang buong pagkatao mo. I saw in your eyes how much you yearned for me. Tapos ngayon, nakapulupot ka sa ibang lalaki? Pambihira. How low are you willing to go? Sabi ni Tyrone sa kanyang sarili. Subalit agad na iwinaksi ni Tyrone ang kanyang mga naiisip at napailing na lamang. Sinubukan din niyang tanggalin ang galit na ekspresyon sa kanyang muka at umastang walang pakialam na lamang. Biglang napagtanto ni Tyrone na hiwalay na nga sila ni Sansa at wala na siyang dapat pang maging pakialam sa kung ano mang gustuhin o gawin ni Sansa sa kanyang buhay at kung sino at ilang lalaki pa ang gustong samahan nito. Hindi na niya dapat iniisip pa na sa kanya dapat nakapulupot si Sansa dahil wala naman na silang relasyong dalawa. Tumahimik na lamang si Tyrone. Subalit kawawaksi niya lamang ng kanyang isipan kay Sansa ay siya namang gatong at pasaring nitong si Alice ukol sa dalaga. Lumapit si Alice kay Tyrone at saka bumulong ito. Tingnan mo nga naman yung ex-wife mo. It wasn't long ago when you two had a divorce. Parang kahapon nga lang nung pumirma kayo ng papers. Tapos ngayon, may bago na agad siya. Malanding hitad siguro talaga. Baka kaya nga, militing-militi at malakas ang loob niyang makipag-divorce sa iyo ay dahil may bago na siya. May naahas at gagatasin ng iba. What a girl! Pailing-iling na sabi ni Alice. Halos mapakuyom naman ang kamao ni Tyrone dahil muli na namang sumiklab ang kanyang nararamdamang pagkainis dahil sa mga sinabi ni Alice. Subalit pinilit niya itong itago dahil baka mapagkamalan pa siya ni Alice na nagsiselos at hindi na naman siya tatantanan nito. Nagsimula nang maglakad si Gregor at Sansa. Ang lahat ng mga matay nakatingin na sa kanila ngayon at nag-aabang sa susunod nilang gagawin at kung saan sila pupwesto. Ang ibang mga mayayaman ay naghahangad pa nga na sa mesa nila umupo ang dalawa. Naghanda naman si Alice at Tyrone nang makitang papalapit sa kanilang direksyon sina Gregor at Sansa. Napangiti si Sansa nang makita ang mukha ng dalawa. Habang si Gregor naman ay alam na alam ang binabalak ni Sansa dahil alam niyang tungkol sa nangyari sa kanyang pinsan at kay Tyrone noon. Tumitig ng diretso si Tyrone kay Sansa, habang si Alice naman ay pinilit na tumindig at saka tiningnan din si Sansa ng seryoso. Subalit laking gulat nila nang daanan lamang silang dalawa ni Gregor at Sansa na parang mga hangin lamang. Nilagpasan sila ng dalawa at dumiretso na sa isang mesa kung saan nakaupo ang pinakamayamang business tycoon sa bansa. Ipinakilala ni Gregor si Sansa sa mga ito at nagsimula pang magpalitan ng toast at mga pagbati nila sa isa't isa. Halos hindi naman maipinta ang mukha ni Alice at Tyrone nang mapagtanto na binaliwala lamang sila ni Sansa, lalong-lalo na ni Gregor. Asar na asar sila pareho dahil mukhang walang interes si Gregor sa kanila
At para bang nakaramdam sila ng labis na pagkahiya sa hindi pagpansin sa kanila ng bachelor na ito. That girl definitely brainwashed Gregor. Walang hiya talaga. Reklamo ni Alice dahil mukhang si Sansa pa ang magiging dahilan ng pagkakapornada ng inaasam na partnership ni Tyrone sa kumpanyang pinatatakbo ni Gregor. Nalingid sa kanyang kaalaman ay kay Sansa na ngayon. Nagbigay lamang ng maiksing speech si Gregor at nagsimula na rin ang event. Simpleng kainan lamang at pagpapakilala sa lahat ang naganap. At nagsimula na rin mag-usap-usap ang mga negosyante upang pagtibayin ang kanilang relasyon at mag-invest sa kani-kanilang mga kumpanya at negosyo. Pagkatapos ng event ay nagsimula ang party. Meron ng mga mamahaling alak na nakalatag at ang ibang mga negosyante ay nagbibida pa ng kani-kanilang mga mamahaling alak na binili pa mula sa ibang bansa. Samantala si Sansa naman ay mabilis na nagpaalam at nagsabing mauuna na siya upang makapagpahinga. Napansin naman ni Tyrone at Alice na palihim na ngang umalis si Sansa mula sa venue. Bumulong naman si Alice kay Tyrone at muling pinasiringan si Sansa. Siguro kaya agad siyang umalis kasi baka ma-interview pa. At mapaghalataan na hindi naman talaga galing sa mayamang pamilya. Mapagpanggap kasi masyado. Hindi naman nagsalita si Tyrone at pinanood lamang na umalis si Sansa habang maging siya ay nagtataka kung bakit agad ngang umalis ito. Pagkatapos ng event ay hindi na nanatili pa si Sansa sa isla at agad na rin nagpahatid sa Maynila. Kaya naman kinabukasan ay pumasok na siyang muli sa kumpanya. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakadamit ng simple. Nakapustura at nakaayos na siya ng parang isang ganap na boss. Sinabi at ipinaalam na rin ni Gregor sa lahat ang tungkol sa katauhan ni Sansa. Nakapaskil na ang mga larawan ni Sansa sa bawat pader ng building bilang tanda na siya na ang bagong chairman ng kumpanya. Kaya naman ganoon na lamang ang naging reaksyon ng guard na humarang sa kanya kahapon nang makita siyang pumasok sa loob ng building. Bakas na bakas sa mukha ng guard ang pagkahiya at pagsisisi sa paraan ng pagtrato niya kay Sansa kahapon. Madam, sorry po. Pasensya na po sa inasal ko kahapon. Patawarin niyo po ako. Paghingi ng paumanhin ng guard kay Sansa. Halos mapaluhod pa nga ang guard na ito at hinalikan pa ang paa ni Sansa upang hingi ng kahabagan at kapatawaran nito. Hinila naman ni Sansa papatayo ang guard at saka pinaayos ito sa pagkakatayo. Don't do that. Umayos ka. Umayos naman ang tayo ang guard at halos manggilid pa ang mga luha nito dahil pakiramdam niya ay matatanggal siya sa trabaho. Subalit hindi naman ganoong klase si Sansa at sa palagay niya kailangan lamang mapangaralan ng guard dahil empleyado niya naman ito. Sa susunod, itrato mo ng maayos ang lahat ng taong papasok dito. Regardless kung anong itsura nila. They are still human. Treat them like one. Huwag na huwag mong babastusin ang kahit na sino and do your job properly. I'm giving you another chance. Understood? Pangaral ni Sansa sa guard. Tumangutango naman ito at paulit-ulit na humingi ng parehong pasensya at pasasalamat kay Sansa. Pagkatapos ay dumiretso na si Sansa sa kanyang opisina upang simulan ang kanyang araw bilang bagong chairman ng kumpanya. Pagkarating niya sa kanyang floor ay agad na may sumalubong sa kanya na isang pamilyar na babae at abot langit ang ngiti. Good morning, Madam Sansa! Bati nito. Napangiti naman si Sansa na mapagtanto niya na ito ang dalagang nagpahiram sa kanya ng coat at sapatos kahapon. Sinenyasan ni Sansa ang kanyang personal assistant na iabot sa dalaga ang isang paper bag. Kunot noo at nagtataka namang tiningnan ng dalaga ang paper bag. Ano po ito? Magaling niyang tanong. Ngumiti si Sansa. Sa'yo na yan. Pamalit yan sa coat at sapatos na hiniram ko sa'yo kahapon. Binuksan ng dalaga ang paper bag at halos malula siya nang makitang mamahalin ang coat at sapatos na yon. Gusto pang ibalik ng dalaga kay Sansa ang mga ito. Nako, sobrang mahal po nito. Sobra-sobra po iyan. Umiling si Sansa.
You were very nice. You deserve that. Kaya sa'yo na yan. And remember what I told you yesterday about the job? Ikaw na ang magiging secretary ko from now on. Naku, maraming salamat po, Madam Sansa. Napakalaking tulong po ninyo sa akin. Maraming salamat po talaga. Po, nakangiting sagot ng babae. Tumango lamang si Sansa at pumasok na sa loob ng kanyang opisina at sinimulan na ang kanyang papel at trabaho bilang chairman ng kumpanya. Samantala si Tyrone naman ay nakaupo lamang sa kanyang opisina habang nakatitig sa mga papeles na nasa kanyang harapan. Hindi niya nga halos magalaw ang mga iyon dahil sa hangover na kanyang nararamdaman, lalo na't kakauwi niya lamang galing sa Palawan. Bukod pa roon ay halos hindi rin siya nakatulog kakaisip sa mga nangyari kahapon, partikular na ang muli nilang pagkikita ni Sansa. Maya-maya pa ay nakatanggap si Tyrone ng isang business memo kung saan nakalagay na meron ng bagong chairman sa Legaspi Enterprises. Kunot noong binasa ni Gregor iyon at lumabas siya sa kanyang opisina. Maging ang kanyang mga empleyado ay gulat na gulat din habang binabasa ang memo. What's the meaning of this? Nagtatakang tanong ni Tyrone sa kanyang secretary. May bagong chairman? Tumango ang secretary. Ngayon lang din po lumabas ang memo, sir. Apparently, the new chairman is the daughter of Mr. Legaspi. She will be replacing Mr. Gregor na pansamantala lang palang umupo sa pwesto bilang acting chairman. Nagtaka ang lahat dahil buong akala nila ay mananatili na si Gregor sa posisyon, lalo na't maganda naman ang performance na to. Subalit lalo nilang ipinagtaka ang revelasyong meron palang anak si Mr. Legaspi at siyang magmamana ng kumpanya nito. Dahil sa biglaang anunsyo ay nagulat ang lahat ng mga miyembro ng business world at dahil halos lahat ng kumpanya sa bansa ay merong share ang mga Legaspi, nagpatawag ito ng business meeting upang maipakalala ang bagong chairman sa lahat. Kinahaponan ay nagpunta na ang mga CEO at chairman ng iba't ibang kumpanya sa building ni Sansa. Iginiya sila ng mga empleyado patungo sa isang meeting room. Nagsimula namang magbulong-bulungan ng mga negosyante at nagtatanungan sa kung sino-sino ang bago at papalit na chairman. Maya-maya pa ay pumasok na si Gregor at tinawag ang atensyon ng lahat. I would like to thank all of you for giving me the opportunity to lead this company. Kahit pansamantala lang at acting chairman lang ang naging role ko, nakita naman nating lahat kung papaanong tumaas ang performance ng mga kumpanya natin. But I will be stepping down because Mr. Legaspi's daughter will take over from now on. So allow me to introduce to you the newest chairwoman of the company. Nagtinginan ng mga negosyante at muling umugong ang mga bulong-bulungan, habang si Tyrone naman ay nakabantay lamang at naghihintay na maipakilala ang bagong chairwoman. The one and the only daughter of Mr. Legaspi, Miss Sansa Legaspi. Pagpapakilala ni Gregor. Pumasok na si Sansa sa loob at agad na nagsitayuan ang lahat at bumati kay Sansa. Tanging iisa lamang ang hindi agad nakatayo at si Tyrone iyon. Nang mapagtanto niya na nakatayo ang lahat, ay napatayo na rin siya. At halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa nerbiyos nang malamang si Sansa ang bagong chairwoman ng kumpanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya ang gagawin ni Tyrone? Ngayon alam niya na si Sansa pala ang tagapagmana ng Legaspi Enterprises. Paano naman kaya pakikitunguhan ni Sansa si Tyrone? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. And you think that will work? Yes, I know it would. I have done my research and I know my company is capable of making it work. Then bakit hindi mo ginawa noon pa? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.
Ang 7 kabanata. Nagtinginan ng mga tao sa loob ng meeting room at ang lahat ay pawang gulat nang marinig mismo mula sa bibig ni Gregor ang tunay na pagkakakilanlan ng pinakabago nilang chairwoman. At iyon ay wala na ngang iba kundi si Sansa, na anak ni Mr. Legaspi. Mr. Legaspi had a daughter? I thought stepdaughter lang ang meron siya. Itinago niya ba ito? Sunod-sunod na tanong at bulungan ng mga tao sa loob ng meeting room. Nagkatingin na naman si Sansa at Gregor dahil sa nakikita nilang walang kaalam-alam ang mga tao roon tungkol sa kanilang pamilya. Hindi rin alam ng mga tao na magpinsan si Sansa at Gregor at pamangkin si Gregor ng ama ni Sansa. Ayaw kasing ibulgar ni Mr. Legaspi noon ang kanyang pribadong buhay dahil iginigiit niya na wala naman daw itong kinalaman sa negosyo. Bukod pa ron ay matagal na din namang nahiwalay sa kanya si Sansa kaya hindi talaga siya nakilala ng mga tao. Now that Miss Sansa Legaspi is here to serve as our newest chairwoman, expect some major changes. Wala na akong magagawa sa kung anumang gustong baguhin ni Miss Sansa sa kumpanya. But rest assured that the company is in good hands. Sansa will be a great leader. And from now on, she will take over. Wika ni Gregor, sabay atras ng kaunti upang ibigay na kay Sansa ang spotlight. Tipid na nginitian at tinanguan ni Sansa si Gregor. Good morning, everyone. As you have heard from Mr. Gregor, I will be your newest chairwoman. And yes, I am the daughter of Wilfredo Legaspi. At gaya nga ng sinabi ni Mr. Gregor kanina, Legaspi Enterprises will be going through some major changes. Sinenyasan na ni Sansa ang kanyang bagong secretary na si Daisy upang iabot sa mga business partners ang folder na naglalaman ng kung ano-anong mga papeles at proposals. Lumapit na rin ito sa computer at sinimulan nang ipalabas ang presentasyon nila sa screen. Naglakad-lakad si Sansa sa kwarto at isa-isang sinipat ang mga tao. Halos hindi naman makatingin si Tyrone kay Sansa at kanina pa ito hindi mapakali. Napansin nga rin ni Sansa ang pagiging balisa ni Tyrone, kaya halos matawa na lamang siya sa kanyang isipan habang nakikita kung gaano nahihirapan si Tyrone sa kanyang sitwasyon. As we all know, magandang naging performance ng kumpanya this past few years. Thanks to Mr. Gregor, na napamunuan ng maayos ang Legaspi Enterprises. However, this last quarter lang ay